Kasama ang resibo, nagtungo si Jocelyn sa isang talyer sa Bacoor, Cavite kung saan nagtatrabaho si Elvin. Possible po na makita dito si Bob, yung ex-partner ko po before. Kasi dito po siya nagtatrabaho. Wala, hindi po siya nandito ngayon. Sumunod na pinuntahan ni Jocelyn ang isa pang talyer sa Las Piñas City. Yun po yung pangalawang shop. Doon din po siya nagpa-part-time ng trabaho po. Wala ang mekaniko. Sa telepono na lang ako nag-uusap. Elvin and Patricia, where na you? Ang last stop ni Jocelyn, ang bahay ng nanay ni Elvin. Sobrang kabang-kaba po ako na gustong-gusto ko na pong pasukin. Kaso yun nga po, meron po tayong process na kailangan sundin. Sure po ako, malakas po yung kutob ko na nasa loob po yung anak ko. Kaya naman si Jocelyn, nagpa siya ng dumulog sa barangay kasama ang resibo. Bit-bit ang mga resibo tulad ng birth certificate at pinirmahang kasunduan. Ipinaliwanag ni Jocelyn sa kawani ng barangay ang kanyang pakay. Hindi lang po ito yung ginawa niya po pangatlo na po ito. So kung third times na? Yes po. Yung baby pa po, nabawi ko po yun. Kasi syempre siguro takot po siya kasi below 7 years old, nabawi ko po. Yung 2021, yun po yung pinaka-worst na hirap po akong bawiin talaga kasi halos iban niya po ako sa Rio, hindi pa ako makapasok noon. Ito po yung pangatlo na hindi ko na po makontak yung anak ko, na umiiyak po ako ng Christmas at New Year. Dahil hindi ko po makontak December 25, kahit magpadala lang po ako ng gift, hindi na po makontak yung bata. Agad namang umaksyon ang barangay Talon 1 kasama ang resibo. Sinamahan ng mga opisyal ng barangay si Jocelyn sa bahay ni na Elvin. Humarap ang ama ni Elvin pero si Lolo mukhang ayaw pang sabihin kung nasaan ang kanyang anak at apo. Wala sila dyan, oh. Di balik na lang kayo bukas. Walang tao dyan. Tawagan na lang, may number po ako ni... Yes po. Bausi po ito sa Bausi. Nandyan po ba si Sir Elvin? Nakakawin na po kami. Nakasi po na lang, nakahintay na lang po. Mag-aantay na lang po kami dito ngayon. Ilang saglit pa, dumating na ang mag-ama. Agad silang pinagharap sa barangay ng Violence Against Women and Their Children o VAUSI officer. Ang paliwanag ni Elvin, hindi naman daw niya pinipigilan ang anak na umuwi sa Ormoc. Ano po yung gawin ko? Hilahin ko to para ibalik doon na ayaw niya umuwi. Pakisagot ko. Hilahin ko to? Pwede po. Talian ko to para umuwi lang doon? Hiram niya po na maayos yung bata. Dahil, kahit po sa kabila ng mga nakaraan namin, gusto ko pong makompleto yung anak ko na makilala po na may ama, makilala po na parang buo kahit hindi po kami nagkaroon ng magandang pagsasama. Kaso po, hindi na po ito yung isang beses na ginawa niya. Yung last 2021, pinahirapan mo rin ako ba na makuha yan. Sa tingin Ito mo, yung usapan sa tingin mo, ka rin may Pakailan kagawa po, pinagsalita kita kanina. Kinakatakot ko yung kung paano mo ko tawagin. Nandiyan ba yung nanay mong baliw? Ganito mo ako itok sa anak ko? Tama ba yun ba? Ano nga kayo sa ano? Child abuse ang inaano nito? Mali ang inaano nito? Nag-iimbento ng kwento? Separate na magtanong po siya. Mag-ibang po siya. Ano yun ba yung child abuse dito? Mali ang ginagawa nito? Nag-iimbento ng kwento? Atras ka ng digital pagdilihan. Mas nafe-feel ko po na kahit malayo po yung papa ko po, mas nafe-feel ko po na mahal po ako ng papa ko po. So, ayaw mo nang sumama. Ayoko na po. Pero kasi ang nagsusupport yata. Sino ba nagsusupport? Nagsusupport po sa akin po. Nagsusupport. Sa ngayon po, nagbibigay naman po si Bob. Nagpapadala po. Papadala naman po. Nung bata pa po ako, si papa ko po Hindi. talaga po nagsusupport po. Hindi. Simula nung pinanganak ka, wala si Bob, kahit lang pin. Kahit ano. Ayan. Opo. Kailangan ko magtrabaho para may panggatas ka. Paano yung panggatas mo, paano yung diaper mo, walang suporta pa noon. Kailan lang ba siya nagparamdam? Kaya kailangan ko magtrabaho. Kailangan ko magtrabaho, paano mabubuhay ka? Wala siya eh, nagtago siya eh. Kailan lang siya nagpakita? Kaya kailangan ko mawala, magtrabaho. Yun ang single mother eh. Pero hindi ko winawala yung effort niya na gusto niya maging part, kaya nga pinapahiram kita eh. Kaya inaalaw kita. Pero sinabi ko sa'yo, di ba, huwag mo akong i-stress. Dahil alam mo, nagtatrabaho ako para masuportahan yung mga pangangailangan. Naturally, disiplina kita. Wait lang po, wait lang. Nag-explain pa po ako eh. Dapat po kasi pag nagdidisiplina, hindi po ganun po. Dapat pinapakinggan mo muna side namin. Dapat hindi ka na lang po yung gusto mo na lang. Dapat sundin namin. Kasi ang hirap po pag ganun. Nabubugbog ka ba? Napapalo ka ba? Nasasakit? Verbally po, emotionally po. Mura ka? Ano ang salitang sinasabi sa'yo para ikasama talaga ng kalooban mo? Yung
In the way niya po kasi pag hindi po nasusunod po yung gusto niya po. Parent po kami, hindi po. Parent, you have to obey your parent. You have to respect your parent. Walang parent na perfect. Para matapos na ang pagtatalo, tinawagan na ng VAUSI officer ng barangay ang Women's Desk ng PNP Las Piñas City para humingi ng rekomendasyon. Kalaunan, nagkasundo na rin ang dalawang panig na ibalik si Patricia sa kanyang ina. Sumama ka na kay mami. Sige na. Nitong Huwebes, ipinatawag ng DSWD Las Piñas City sina Jocelyn at Elvin. Dito, napagdesisyonan na dapat manatili kay Jocelyn si Patricia dahil may sapat na kakayahan naman daw ang ina na buhayin ng bata. Salamat po sa tulong po ninyo, sa resibo po at saka sa inyong sir email na natulungan niyo po akong safely po na nabawi po yung bata. Titignan pa raw ng DSWD or MOC sa Leyte ang sitwasyon ni na Jocelyn, Elvin at Patricia para magkaroon ng huling desisyon kung kanino talaga dapat mapunta si Patricia. Pero sa ngayon, bukod sa karapatan, kinikilala ng mga social worker ang kakayahan ni Jocelyn na buhayin at palakihin ang kanyang anak ng maayos. Sa kabila ng lahat, tanging ang kapakanan at best interest of the child ang kailangang isaalang-alang. May aksyon, may ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso.